Ngayon, anong gagamitin natin? Yung Ducati o yung Honda? Brief review dun sa bagong pakabit natin na pipe, which is meron talaga akong concern. Naguguluhan, ano, kailangan pa talaga ipa-remap. Ayun, naka-RCB na tayo ng silver yung kulay. Yung kumaway sa'yo. Talaga? Ang ganda pa naman sana ng tunog nito. Tsaka ang ganda ng pipe. Gusto ko nga ito eh. Isa palagi sa mga tips sa mga EDV users, ito lagi yung tatandaan na lagi yung ilalagay yung sa secure to, tanggal ng takip ng pito pag nasa parkingan ako ng mga motor. Nagloko yung ususi ko. Ngayon medyo natutorned ako between ibalik siya sa stock. Hi guys! Get ready with me as we go to our office. Ayun, samahan nyo lang ako. Trip ko lang mag-vlog ngayon eh. So ito, get up natin for today. Adjust natin yung camera to our liking. Wow, liking. Ako di naman malabo mata ko, pero I usually wear these glasses kasi anti-rad siya since nasa field tayo ng graphic design. Lagi tayo nasa computer. Tsaka dagdag aesthetic na rin. Mukha kang professional, mukha kang good boy, ganun. Ito isa sa mga problema ko. Usually, pagka pumapasok ko sa work, and sometimes nagkakotse ako. Sometimes I use my hyper. And sobrang rare ko ginagamit yung scooter. Pero nagamit ko na sila lahat pamasok. Ngayon anong gagamitin natin? Yung Ducati o yung Honda? Pero obviously, nasa labas naman na yung Honda kasi ginamit ng papa ko kanina. May errand siya kanina, so nasa labas siya. Time check kasi guys is 12:30 o medyo 1 o'clock kasi dapat nasa office na ako. Ito dapat, kaso magpapagas pa ako dito. And doon naman, diretso lang naman ako kaso di ako makapag-expressway. Scooter tayo? Scooter? Sige, scooter tayo. Alrighty, scooter. Okay, fine. Scooter. Okay, gamitin natin yung ADV. So, okay, sakto para nabigyan ko kayo ng brief review dun sa bagong pakabit natin na pipe, which is meron talaga akong concern. So, at least ma-share ko sa inyo. And for sure, madami makaka-relate. Share ko pala sa guys nyo to, nabili ko sa Moto Axe. Ayan o, Moto Axe. Para siyang quad lock pero mas cheaper version pero same quality. Pati yung mga parts niya, pati yung dampers niya meron na rin yan, no? So ito nakuha ko to sa presyong 800 set na. Bilis lang naman siya. Kung ano yung mechanism ng quad lock, ganun na ganun lang din siya. Di ako sponsored dito binili ko to pero pinapakita ko lang sa inyo para may reference kayo. Lock lang natin to. Kaya that's why may damper siya kasi para maiwasan nga yung matinding vibration sa phone. Ito yung tulong sa mga lubak-lubak, ganyan. Pero kasi, ito naman, pag in-start ko, kasi open ko yung camera, ayun o, nakita mo, so nagaganyan siya, nagva-vibrate. So ako personally, I suggest if maselang ka sa phone, ayaw mo nagaganon kasi nga prone yan sa yung masira yung mechanism ng camera or whatever internals na meron yung phone mo, lalo pag flagship yung phone mo, iPhone, I don't know. May mga factors na kino-consider ako pagka papasok ko sa office. Minsan nga nagkokotse ako, minsan ginagamit yung Ducati, minsan ito. Binabase ko rin kasi yung gagamitin ko dun sa kung saang site ako papasok. Tulad niya, kung sa Makati naman ako tapos head office, doon kasi ako lagi nagpa-park sa Greenbelt. Yung mga guard doon, alam nila pagka naka-Ducati ako, meron akong special spot doon. Gusto kasi nakapark yung Ducati malapit sa, kumbaga nakikita dapat ng guard. Mamaya papakita ko sa inyo kung saan ko pinapark. Itong Moto Axe natin, doon ko siya pwede tawagin quad lock kasi di naman siya quad lock, pero quad lock type siya, parang ganun. Ako, I suggest na, or recommend na gamitin nyo lang siya, lalo sa mga masaselan sa phone. Kapag kailangan nyo ng navigation sa phone nyo, sobrang lapit lang naman, kumbaga hindi nyo alam yung pinakalugar, pero alam nyo na malapit na kayo sa lugar, doon lang nyo gamitin, hindi yung all throughout the biyahe. Kasi alam mo yun, yung vibration talaga. Kasi yung may damper, nakita nyo naman kanina kung paano siya umalog. Tapos ginagamit ko naman yung kotse pagka maulan, tsaka pagka sa Mandaluyong site kami. Kasi ang pangit talaga ng parking dun sa Mandaluyong site namin. Talagang siksikan yung motor. Tulad natin, maselan tayo sa motor, maselan tayo sa gamit. Ayaw natin yung sobrang sikip. For sure may mga nakaka-relate sa atin na yung hindi mapakali. Pag kunyari alam niyang sikip, syempre alam mo baka tamaan yung motor mo, ganyan. Nagko-kotse na lang ako pag ganun. Since dala naman natin tong EDV natin guys, simula nung pinapipe natin siya sa E-Tech na di pa natin siya paparimap sa Caloocan kasi doon lang talaga makakapag-remap ang E-Tech. Kaso ito nga yung dilemma natin. Ang daming nagpi-PM sa akin, ang daming nagpapakita ng mga videos na pati sila naguguluhan. Kailangan pa talaga ipa-remap. Technically, kailangan talaga ipa-remap pagka nagpa-pipe. Yun talaga yun. Okay? Pero kasi, alam mo yun, ang daming, hindi ko naman sinabing marami naggagaling-galingan sa social media or sa mga videos, diba? Pero sa dami ng mekaniko, good mechanic sa social media na nag-share ng mga kanilang experiences. Hindi mo na kasi alam kung sinong tama o sinong totoo, sinong talagang magaling, sinong hindi, diba? Kasi yun, tulad ko, wala rin naman akong alam sa ganyan. Nalilito rin ako katulad nyo. Ang alam ko lang talaga is after mo magpa-pipe, kailangan magpa-remap. Kasi nga, para hindi maging lean or hindi maging rich yung engine mo. Ngayon, may mga nagsisend sa akin ng mga videos na kahit daw naka-remap, nagkakaroon pa rin daw ng issues. Iba kasi usapan niya pag engine pag-uusapan, diba? Tsaka ang main purpose lang naman natin, hindi naman siya pabilisin magkatunog lang. Pero syempre, since nagpalit ka nga ng pipe, kailangan mo talaga magpa-remap. Ngayon, medyo natutorned ako between ibalik siya sa stock or
or ipa-remap ko. Yan nga lang, ang issue ko lang kasi pagka nagpa-remap tayo, kumbaga parang no turning back. If ever man may isipan natin ibalik siya sa stock, kailangan natin ipa-remap ulit ng standard or balik to stock. If we're going to do that with E-Tech sa Caloocan, it's going to be very hard sa part ko kasi ang layo ko, Las Piñas, parang mangyari coast to coast. Las Piñas, Caloocan, diba? Dulo-dulo kasi yan. Sup bro? May nakita sa atin. Yung kumaway sa'yo. Talaga? Asgo? Butik. Let's go. Ingat brother. Ingat. Shoutout kay Asgo. Nakita rin niya ako nung Sunday, nakapick up naman siya. Gala tayo Ay! Lubak. No. Nagpalit pala tayo ng lever guard Ayun naka-RCB na tayo ng silver yung kulay. Ito galing to sa Motospot naman. Shoutout kay Doc. Tsaka sa Motospot. Disclaimer lang guys, wala akong problema sa E-Tech, wala akong problema sa pipe, wala akong problema sa anything sa Tambucho, wala. Actually, I like it. Gustong gusto ko siyang i-remain sa motor. Kumbaga personal akong napapraning. Kasi alam mo yun, batang bata yung motor natin, bagong bago, tapos baka magkaroon siya ng issue, mapagastos tayo ng mas malaki. Yun yung doon ako na nagkakaroon ng concern. Hindi sa pipe, no, wala sa ingay. Maganda yung pipe. To be honest, ang ganda ng performance sobra nung nakabit niya. The only thing na napansin ko talaga is lumakas na ng konti sa gas. If you're going to look at my dash, yung fuel, yung average consumption ko, pumapalo yan ng 39.5 to 40. Whereas nung naka-stock pipe tayo, nasa 42, 45, ganyan. So kailangan talaga ipa-remap para makorek yung AFR or the air fuel ratio. Yun din naman talaga yung purpose ng remap. Tapos makakarinig ka pa sa mga reliable person about sa mga remap na tipong, which is si Sir Mel, na may dinila sa shop niya na PCX, Honda PCX, na 2 days after niya magpakabit ng pipe, parang nag-blow by ata yung makina nung sabi naman niya, case to case basis naman yun. Kumbaga isolated cases, kasi meron din namang mga nagpapapipe tapos walang nangyayari sa motor nila, walang nangyayaring issues. Kumbaga yun tinatawag nating, tulad ng sabi nga ni Sir Mel, swerte yung mga ganun. Pero what if matsambahan ka? What if yung unit mo hindi ganun? So parang doon ako napapaisip talaga na ibalik na lang siya sa stock. Kahit mag-taste na lang tayo ng walang tunog, kasi in the long run, problema tayo. Again, if ever man magiging choice natin, kung ibalik man siya sa stock or remap, personal choice natin. And that's why pinag-iisipan ko siya ng mabuti ngayon. Ito, hindi naman to discourage you guys na magpa-remap, magpa-pipe, magpa-remap. Kasi personal choice nyo pa rin yan. Anong gusto nyo gawin sa motor nyo? Diba? Yun lang naman yun kaya ako nagpa-pipe kasi gusto ko magtunog siya. Pero with those implications, lalo na kasi pag Honda daw, kasi EDV, PCX, Blit, Click, medyo masaselan. Basta Honda scooters medyo masaselan sa remap. Mahirap kasi pag tayo naman yung naabutan, diba? Gastos kasi yan lalo na engine part. Kahit sabihin mo scooter yan, gastos pa rin yan. So guys, whatever maging decision natin sa scooter na to, like I said, personal choice ko po yun. Wala akong ini-imply na whatever or hindi maganda doon sa product. Kung hindi ganito kasailan si Honda, walang ganito mga issues sa Honda when it comes to pipe, remap, tulad ng mga Yamaha, NMAX, yan, kala Rudy, Aerox, mga hindi naman sila ganun kasailan when it comes to remap. Okay lang siguro. Ang ganda pa naman sana ng tunog nito, tsaka ang ganda ng pipe. Gustong gusto ko nga to Tsaka lumakas yung hatak niya, ramdam na ramdam mo naman na nagkaroon ng power simula nung nagpa-pipe. What more, kaya nga excited ako kung mapaparemap ko nga. Kasi nga syempre mas madadagdagan ng power. Kung hindi man naramdam masyado, at least nagkaroon siya ng power. Kumbaga mararamdaman ko naman yung increase ng power niya kung sakali. Ay, ang ganda ng kalsada dito sa Ayala Ava. Bagong Spalto. Kaya di ko rin masyado binabalat ba natin yung ADV. Bukod sa lumakas sa gas, alam mo yun, para hindi forsado yung engine niya. Sa Honda lang yun Kaya rin nagpa-remap ka na daw. Tapos if you're going to check yung niya, yung spark plug niya, kaya nag-spark plug checking ka, yung sunog daw puti pa rin. So kasi technically ang indication kasi na magandang sunog sa spark plug, yung medyo sunog ng konti, hindi naman sunog na sunog, pero yung kumbaga brownish, ganun siya. So parang malaman mo lang nasusunog yung gasolina na binabato niya. Ayun nga, may mga times nga daw na pagka ni-remap yung Honda PCX man yan o whatever, basta sa Honda scooter, yung spark plug niya pa rin, puti pa rin. Ibig sabihin, mag-adjust ka na naman sa remap. So mangyari, mag-back and forth ka doon sa remap center mo, pabalik-balik ka doon kasi mag-adjust ka na mag-adjust. Which is, sa part ko, kung pupunta pa ako ng every time para magpa-adjust sa E-Tech sa Caloocan from Las Piñas, medyo
medyo hassle sa atin. Pero again, disclaimer, okay na okay po sa akin ng e-tech sana. It's just that, dami ko lang napapanood and personal ako napapraning sa sarili ko. Kahit sabihin mong may mga nakakausap akong okay to. Kahit sabihin natin mas maraming okay akong nakausap. Still, di ba? Malapit na tayo sa office kasi magpapark tayo dito sa Greenbelt 5. Papakita ko sa inyo yung saan ako nagpapark pag naka-hyper ako. Please press the green button and wait for the comment. Ayun o, pagka naka-hyper ako guys, dito ako nagpa-park. Yan, so kung kung dito kayo lagi, tapos may nakita ko yung hyper dyan, doon ako nagpa-park. Pero since naka-scooter tayo, sa scooter tayo magpa-park. Tapos medyo malawak siya, hindi siya masikip. So dito tayo magpa-park. Ang ganda ng ATV niya oh. Let's park here. Tabi natin sa ATV niya. Ang ganda pa naman ng tunog nito. Ayan oh. Di siya sobrang bulahaw. Tamang saktong-sakto lang. Isa sa mga kino-consider ko pagka magbabike tayo, kung scooter o yung Ducati natin, is yung sapatos. Kasi pagka gamit ko pang forma kong sapatos, gaya ito, Nitsuka, hindi ako nag-big bike, dapat scooter kasi may sapatos ako pang big bike. Kasi nga diba lagi ang issue nun, may tama lagi dito, may dumi. Isa palagi sa mga tips sa mga ADV users, pagka mag-iiwan kayo ng motor ulit sa parking ganito, ganyang parking, ito lagi yung tatandaan na lagi yung ilalagay yung sa secure to. Kasi kunyari nakaganyan, nakabukas sa seat, kahit naka-off yan, mabubuksan pa rin yung seat. So dapat make sure na lagi ganito lagi. And ugali ko nang tanggal ng takip ng pito pag nasa parkingan ako ng mga motor. Kasi sa mga ninenenok, hindi ko masabi mga magnanakaw yung mga nasa paligid natin, pero to be sure lang. Kasi ang ganda pa naman ng pito natin. Ayun o. ADV pa yan o. Dito din, tinatanggal din natin to. Mamaya, babalik na lang natin siya. Tapos sa mga nagtatanong sa side mirror natin, wala pa rin stock sa TikTok eh. Wala rin umahanap na ibang supplier, kaya yung sa link ko, lalagay ko yung link sa description. Yun lang every time, now and then kung magkakaroon ng stock. Tapos marami nagtatanong kung sa side mirror to, nai-lock pa rin ba daw yung manubela. So technique dyan, ito itaangat nyo muna to, itataas nyo para malak nyo. So ito nakalock na to, ayan. Time check 1:20. Medyo late na tayo pero dapat 1 o'clock kasi nandun na dapat tayo sa office. Kung may nalimutan ako sabihin regarding dun sa pipe, sa remap, comment down below. Pero yun muna yung video natin for today. Ngayon ang kadali yun guys, pauwi na rin tayo. Balik muna natin tong mga tinanggal natin na tire valve cap. Right, baba natin to. Right, suot natin yung gloves na bili ko sa TikTok shop from Rack Bros. Ito, napakasulit itong gloves na to guys. So tingnan nyo, nalagay ko yung link dyan sa description, check nyo na lang. Pakita ko sa inyo na gumagana yung smart tip nya guys ha. Lahat ng fingers actually. So yun o, 1, 2, 3, 4 and 5. Pero di sa kabila, kaliwaan yan. So hindi mo na kailangan magtanggal ng glove, you know. Tapos napaka-comfortable niya, napaka-protective niya. Meron kang hard plastic dito, meron kang paddings dito. So matibay siya. Gamit ko to for about 3 months. So ngayon, ganda pa rin na itsura niya oh. Hindi siya butas dito, wala siyang butas dito. Sa halagang 800 lang yun, magkakaroon kayo ng ganitong glove. Ako sa inyo, check out nyo na yan. Nandiyan sa description below yung link nito. Maganda dito guys sa Greenbelt. Kung nag-download kayo nito, meron kayong makukuha parking voucher. Oh, meron tayo isa oh. Diba? Oh, diba? Libre na yung parking natin. Tapos meron ka lang 15 minutes para i-claim siya. Boss, may voucher? Nagloko yung susi ko. Putik. Ay mabasa. Ang weird. Dito na may susi natin. Ganoon lang ang ating buhay every Monday. Tsaka magandang oras uwi kasi wala nang rush hour. Time check is 8:14. Tama ba? 8:14 no? Ito tago na natin to sa bulsa. Ayoko nga nandito yun. Bagtasin na natin ng EDSA. Alright guys, dito natin i-end yung video. Nagpasama lang naman ako sa inyo sa trabaho at the same time. At least nalaman nyo yung sa loobin ko regarding sa pipe natin. So abangan nyo na lang kung ano magiging decision natin. Kung ibabalik natin sa stock pipe or maintain natin and antayin natin magpa-remap. Kung magpapa-remap tayo, definitely we'll have a separate video on that. And kung wala naman, tuloy-tuloy lang ating vlog. Hindi naman ibig sabihin nun wala na tayong plano magpa-pipe or magpa-remap, magpa-pipe, ganyan. Siguro dadagdagan muna natin yung research. Kailangan sureball tayo sa gagawin natin kasi mahirap na talaga kasi ano mo yun. Kaya nga tayo bumili ng scooter para relax lang tayo. We don't want any issues sa bike. We'll do more research. Di muna tayo papadalos-dalos. And I hope you guys understand. Pero yun muna ang ating video for today. Of course, maraming salamat sa walang sawang suporta sa mga palagi nanonood. I appreciate you guys. And there. Abangan nyo yung mga susunod natin mga rides with
Kasama ang Team Panda, kasama sila Rudy, sila Ninong, sila James, sila Moto Calvo. Sobrang susolidan pa natin ngayong taon. Marami tayong naka-line up na biyahe. That's why talagang iniingatan natin yung motor natin when it comes to sa mga ganyan. Ayoko kasi makita nyo na yung vlog natin pupunta sa shop, papaayos kasi may nasira. Ewan ng ganun, gusto ko more on ano tayo. Although alam ko na sobrang interesado kayo sa mga upgrades na ginagawa sa motor natin, especially sa mga naka-ADV dyan. Don't worry, nadadagdagan natin yung mga upgrades natin kung anong matipuhan natin. For now, let's see muna kung anong mas better muna sa panahon ngayon, sa estado ng motor natin ngayon. Alright? Ayun lang guys, paalam na and I'll see you in our next vlog. Peace out and babush!